pag-iingat po natin na pakikipagkaisa sa Espiritu na tali ng kapayapaan. Huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatapos. Yung Espiritu Santo ng Diyos na yan, kapatid, yan ang magiging tatak natin sa araw ng pagkatubo. Kaya dito, huwag po nating pigatiin. Sa paanong paraan na napipigatin natin ang Espiritu Santo ng Diyos kung tayo'y gumagawa na hindi ayon sa Kanyang kalooban? Lalong higit na utok na huwag po nating pabayaan ang pagkakatipon at nagpabaya ka. Ramdam na ramdam mo. Dahil ang tunay na ipinapaalala sa iyo ng Espiritu Santo ng Diyos na hindi marapat ang iyong ginawa. Ganun din na lahat ng paglabag sa utosan ng Panginoon, mararamdaman mo yan na napakabigat ang iyong nararamdaman sa ganung bagay. Datapwat, kung kagalakan, lalong kung nagagalak ka. Bakit kasi? Dahil na niyang Espiritu na yan. Kaya dito, kung paano hindi natin patayin, huwag din natin namang pigatin. At kung ang lahat ng bagay na ito, mga minamahal, ay nasa atin po, ano ang magiging larawan po natin sa harapan ng Panginoon? Ayon kay Apostol Pablo, sa sulat niya kay Timoteo, Kapitulo 4, talatang 12, ganito po ang ating matutunghayan sa talatang ito. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ito, kapatid, pag tayo ngayon, noon, nilakaran na natin minsan, alisin na natin yung mga bagay-bagay na uiwagwit na natin. Huwag lang ibalik yung mga ganun. Kundi, sa katangian ngayon na tayo tinawag, kung paano ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu, maging huwaran tayo sa bawat mananampalataya. Na, huwag hamakin ng sinuman, kahit sa inyo, mga kabataan, lalong higit kung mas matanda. Kailan ang matanda, siyang nagiging huwaran sa pananampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa kalinisan, at lahat ng mga bagay na pawang tunay na bunga ng kabanalan sa Panginoon Diyos. Yan ang dapat makita na sa atin. Yung mga hindi na marapat, wag na po balikan. Na napagdaanan na natin dahilan sa sanglibutan na nakikaya tayo ngayon. Tayo yung mga anak ng Diyos. Dapat makita ang tunay na bunga ng kabanalan na higit sa lahat ng mga tao. At maliban pa dyan, narito pa po, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa sa iyo. At sa iyo ibinigay na pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Ibig kong sabihin, may isa sa atin, gaya nga ng nabasa natin ng una, may kaloob na ibinigay sa atin. Huwag natin pabayaan ang mga kaloob na yan. Ikalawa, magsipag tayo sa lahat ng bagay. Tumalaga tayong lubos sa mga ito upang ang iyong pagkatulong ay mahayag sa lahat. At ang ikatlo, ingatan po natin ang ating sarili. Lalong-lalo na po ang katuruan. Manatili tayo sa mga bagay na ito. At ang ating ding sarili at mga nagsisipakinig sa atin ay ating ililigtas. Kita nyo, kapatid, pakaingatan ang ating sarili. Maging huwaran ka sa lahat ng bagay. Nang sa magkagay, ang lahat ng taong makakarinig sa iyo, sila rin ay mga liligtas. Ngayon ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, nagtsatsaga po tayong lubos, tumatalaga, nagsisipag, hindi nagpapabayaan. Lahat ng kaloob bawat isa sa atin, mga minamahal, ay ating pinapahalaga gaya ng ating ginagawa. At yung paggawa po natin, huwag isipin na hindi man tayo pinagkaluban yung hiniling natin. Datapwat, napakabuluhan sa harapan ng Amang Diyos ang bawat isa atin sa ating pagganap. Ngayon, kapatid, hanggang kailan na dapat gawin ng bawat sangkap ng Iglesia unang katawan? Hanggang kailan nga ba, kapatid? Buti pa ang sanglibutan, meron yung tinatawag nilang retirement. Dito kaya sa spiritual na bagay, may retirement ba? Ang sa magkagay po, kuya-kuya-kuy ka na lang.
Hinihintay mo yung pension mo. Dito kaya kapatid, meron kaya? Atin pong alamin. Dito po sa Matthew Kapitulo 16, talatang 24 hanggang 25. Ganito po ang ating matutunan. Na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino ang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatutumpong niyaw. Tayong lahat pumunod sa ating Panginoong Kristo. Tinanggihan po natin ang ating sarili o yung kalooban ng laman, tunay na winaglit natin. Pinasan natin ang krus. Tunay. Ang salita ng krus, kapatid, ay pagdarana ng lahat ang ikanga po. Kapigatian. Datapwat sa araw ng bukas, kalwalhatian naman. Ano man ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo, ano man ang gawin ng tao na pag-iingat niya sa kanyang buhay, mawawalan yan. Pero, pag mawalan man ang buhay ng bawat isa sa atin, matutumpungan natin pagdating ng araw na itinakda. Kaya't hanggang kailan, hanggat may buhay tayo, nakagagalaw. So, hindi pwedeng kukuya-kuya-kuy. Hindi pwedeng magpabaya. Kundi, magsipag, tumalaga. Kaya't yan, napakasimple, kapatid. At hindi naman, nga po, pababayaan tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na hindi natin makakaya. Gagawa siya ng paraan upang tayo makailang ayon po sa kanyang salita. Gagawa siya ng daan ng pag-ilang. Kaya dito, pakaisipin nyo ayon din kay Apostol Pedro. Tayo'y kanyang pinagmamalasakitan na hindi niya ipararanas ang bagay na kung saan yung tunay o buktong na anak niya na niranasan niya, hindi na natin mararanasan. Na nakipagbubok ng dugo laban sa kasalanan. Hindi dati kaya yung datapwat sa pagmamalasakit ng amang Diyos sa atin, yung kanyang anak, dahil ang nakaya niya yun, tayong lahat. Nung nakaya niyo, tayo ay nangabuhay. Kaya, dito naman kapatid, sa isip po natin na pag tayo sumunod sa ating Panginoon, ito, sa lahat o sa pangiputos ng Panginoon Diyos, hanggang sa mawala ang ating buhay. Dahilan, tunay na walang pag-alilangan na tayo ay karapat-dapat sa kanyang karya. Kaya nga po, ayon sa mababasa sa Lucas 18:18, pagdating ng anak ng tao, makakasumpong pa kaya ng pananampalataya sa lupa. Kita nyo kapatid, kahit ang ating Panginoong Kristo, yung ikalawang pagparito niya nag-alinlangan. Bakit? Kakaunti na nga tayo. Kung hindi pa mananatili ang pakikipagkaisa natin, nasama-sama sa pananampalataya, ay talaga nga naman, di ba? Ilang beses na nagkahiwa-hiwalay ang mga kapatid. Kukunti na nga, nagkakahiwa-hiwalay pa. Kaya nga't napakalaking pag-alinlangan, mga minamahal na kapatid, sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo na ikukubo ng amang Diyos. May matutumpuhan pa ba? Bawat isa sa atin, meron. Bakit? Sana ang bawat isa sa atin. Sasabihin natin, ito lang ang makakatugon, ang makasasagot lang sa atin. Meron. Kami sasalubong sa iyo sa araw ng iyong pagparito. Kaya dito kapatid, kung makakasupong, meron. Bakit? Ang bawat isa sa atin ay talagang nagsisipag-tsaga, tumalaga at nagsisipag upang pagdating ng kanyang ikalawang pagparito, lahat tayo ay sasalubong. Kaya dito kapatid, makaisipin. Ito ang marapat na italaga sa isipan ng bawat isa sa atin. Na ang banal na kasulatan, napakaraming taon na po ang nakalipas. Tatapat na isulat na ang lahat ng bagay. Magmula sa nakalipas, sa kasalukuyan at sa darating. Nakasulat na yan. Tignan nyo ang isinulat na Apostol Pablo sa bawat isa atin. Tatapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Kita nyo kapatid,
Itong panahon po natin sa ngayon,